Magandang umaga sa ating lahat, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers. So magagitay nagpapapitas po tayo ng talong at saka kamatis. Ayan na po ang ating mga harvest, mga ka-farmers, no. So ngayon May 26. Ayan. Yan po ang ating talong na mga good. So maganda na uling tingnan dahil inuulan na po. Yan, nag-classify pa sila. And then, ang iba ay nagbabandol. So ang iba nandun sa Ampalaya, mga ka-farmers, kasi doon banda ang aming Ampalaya. Ayan. So nakapagpitas tayo, no, kahit hindi naman masyadong marami. At least meron tayong pang maintenance, pangbili ng insecticide, pagkain. Ayan. So ito po ang ating mga na-harvest sa ating mga nirarato na talong. Yan. So ang iba ay nagbabandol ng ampalaya. So pang 15 na harvest ampalaya, mga ka-farmers. And then meron pa sa susunod. Pagkatapos dyan, makapag-harvest na siguro tayo 2 basis, pwede na nating bunutin para tataniman na naman po natin uli ng panibagong tanim. Siguro balik natin dyan itatanim pipino. Ang ating itatanim. Yan. Yan po ang mga harvest natin. Daming harvest, mga ka-farmers, na talong. Yan. Yan ang ating mga good. Yan, oh. Napakagandang packing. Yan. Yan, sa lahat na mag-order, pwede na ngayon. Mag-order na kayo ng talong. Oh, kahit konti, at least meron. So, nakakatuwang pagmasdan, mga ka-farmers, ang mga nagbabandil. So ang aming ginagawa, no, once na ma-i-inbox namin dito, classify namin. So yung mga ganito, yun po ang ating good. And then yan simi, no, yung baluktot at saka maiksi. So yun po ang bunga sa ating rato na talong. Dahil po sa sobrang init, mga ka-farmers, at bago pa lang inuulan, ayan, maiksi pa ang unang bunga. So yung mga kasunod na bunga maganda na, mga ka-farmers. Tulad dito, ganyan na. So inulan na po tayo 2 bisis. And then sobrang lakas pa ang ulan, kaya nga ay ang bunga ng ating talong ay hindi na maputla, hindi katulad sa mga nakaraan. So napakagandang tingnan, no. Sobra na, Mar. 12 na, Mar. Ayan po. Okay, so sa lahat na may mga katanungan patungkol po, no, sa pag-aalaga ng talong, ampalaya, kamatis, bell pepper, siling sigang, mga watermelon, paki-comment na lang po, mga ka-farmers, kung may gusto kayong ipapagawa. Okay. So may i-ano na tayong ampalaya, mga ka-farmers, no, naipunla. So hindi lang ko napapakita dahil daanan pa namin siguro bukas yung soil media namin gagamitin. So ang aming ginagawa, binabaon na lang namin sa tubig, no, tapos 3 lata para itanim natin dyan. Naglagay lang tayo ng Nutriplant SL. Ang Nutriplant SL ay isa po siyang seed treatment na may hormones na para sabay-sabay magka-sprout ang ating mga buto ng ampalaya. And then malaki po ang kaniyang sprout dahil may nutrients po siyang makukuha, no,
sa nilagay nating Nutriplant SL seed treatment. Kaya healthy ang punlang, lumaki, protektado din siya. Kahit sasabihin pa nating naka Nutri-Shield, so nagdagdag pa din tayo ng Nutriplant SL. Parang lalo pang protektado at saka sigurado ang ating punla na quality at maganda pag halimbawa ito'y nakatanim na. So yan, meron na tayong 3 lata. And then sa kabila naman mga ka-farmers, mestiza ang ating itatanim, no, 14 cans, nasa mahigit kumulang, no, mga 6,008, no, ka seeds. So ang ating target na itanim dyan ay nasa mga 6,000. So mestiza ang variety kasi available na ngayon ang mestiza sa office ng SW sa San Rafael, Bulacan. So may first batch nang nakalabas mga ka-farmers, pero kunti pa lang. So yun po ang una nating itatanim ngayon. Yan, marami na silang nabandil na mga talong. So ganyan kami mga ka-farmers pag mag-classify, mag-bundle. So bawat bundle, tumitimbang na po ito, no, ng 10 kilos kapin. So sadya naming pinapalabisan mga ka-farmers. So isiniguro ko, no, papaniguro ko na sa lahat ng mga farmers na nagdadala ng hindi po kami madaya sa timbang. Sadyang pinapalabis po namin sa 10 kilo. Hindi kagaya sa iba sabihin 10 kilos, pero pag ilagay natin sa timbangan nasa 9.5 lang. So hindi sila anis, no. So kawawa ang mga retailer. So yung mga negosyante ng mga sibuyas, ang nakalagay doon 10 kilos, pero pag halimbawa ilagay natin sa timbangan ay nasa 8.5 na lang. Ang iba may 9, kaya hindi tamang 10 kilos. Pero ang atin mga ka-farmers, pag halimbawa ay ampalaya at matalong man, sadyang may labis din sa 10 kilo. Pinakamababa ang 10.1/4, kadalasan nasa 10.1/2. At least labis siya mga ka-farmers. Kung magresiko man, so hindi siya mawala sa 10 kilos. So yun po, no, mga ka-farmers. And then pag kami ang mag-classify, wala po siyang halong semi o baluktot. Hindi kagaya sa iba, 10 kilos ang isang bundle, pero pag itimbang mo 9.5, and then nasa mga 2 kilo ang may butas o reject na nilalahok nila. So share ko lang po sa mga kasamahan kong mga farmers, huwag tayo ganyan. Kasi kung sasabihin natin nakalamang tayo, ang kawawa ang mga retailer, hindi yung middleman na kumuha sa ating mga ani. So yun lang po, no, ang ma-share at may payo ko sa mga kasamahan kong farmer. Kailangan lang honest lang po tayo sa ating bundle, huwag nating lahukan ng kasi kahit dayain naman po tayo ng mga buyer natin, sa kanila ang balik kasi quality naman ang ating dala, tapos dinadaya lang po tayo sa presyo. So kung halimbawa ay natin, kasi ang ating buyer ay barat, so gumanti tayo, gawin nating 9.5, tapos may 2 kilo pang semi, ang kawawa ang retailer. Dumating ang punto mas lalo pa tayong mabaratin kasi hindi naman quality, hindi naman good ang ating pinapadala sa kanila. Kaya para sa kalaman sa lahat, pag halimbawa ay may ani tayo ng gulay, ito lang ang may payo ko sa mga kasamahan kong farmer. Kailangan lang ayusin natin ang ating pagbundle, no, na walang halong mga simi o reject, para ang ating buyer hindi tayo babaratin, at saka yung mga suki ng ating buyer
ay palagi ding bumibili. So pag ganyan mga ka-farmers, no? Kung ganyan tayo kaanis sa ating buyer, siguro tataasan pa niya ang presyo ng ating gulay kasi maganda ang tenor natin o ang pag-classify natin sa ating mga harvest, matalong man, maampalaya o makamatis. Pero pag halimbawa hindi tayo anis kasi sinamahan natin ng mga reject o sime, yan, pagbalik mo babaratin ka ng sobra o todo kasi hindi maganda o maayos ang pagkatinor. Okay, so yun lang po siguro ang may share at may bahagi ko po sa inyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat, bye bye and God bless. Thank you.